Halos 200 pamilya ang nasunugan sa barangay Mambaling sa Cebu City nitong linggo na madaling araw. Dahil sa insidente, posibleng magdeklara ng state of calamity ang lungsod. Si Nina Oliverio ng PTV Cebu sa detalye. Ito ang lawak ng apoy na tumupok sa Sitio Naba, Barangay Mambaling sa Cebu City. Nagliwanag ang gabi dahil sa nagngangalit na apoy. Kasama sa nasunugan si Nanay Helma at kanyang kaanak. Nagising na lang daw sila sa sigaw ng mga kapitbahay. Bitbit ang isa sa 3 anak, tumalon sila sa dagat na hanggang bewang ang lalim upang maisalba ang kanilang buhay. Mga 8, natulog na miya to. Nadagang mga tao, nagsunog, ano. Yan, mata. Akong bata nga gamay. Wala ko nakukuhan gamit, bisag usa. Dito raw sila nagkahiwa-hiwalay na magkakamag-anak pero ligtas naman silang lahat. Nasugatan pa ang kanyang mga paa. Nagtagal ng 2 oras bago magdeklara ng fire out ang mga bombero. Sa kabila na nangyari, panawagan ng mga biktima na sana'y mabigyan lang sila ng lugar na malilipatan. Bagay na tututukan ng city government. If mangutana ka kung pabalikon sila, the recommendation of the disaster office, dili na sila pabalikon diha because peligroso na, that is already dagat na maguna. Dagdag pa ng alkalde na baka magdeklara sila ng state of calamity para magamit ang Quick Response Fund para sa mga nasunugan. Well, we're giving them, if your house is totally or partially burnt, then we give them 20,000 pesos. Plus, based on the ordinance, plus we give them a housing materials. And then some of them might really be, most of them might not be from here. So if they have to go back to their respective provinces, kita po yung magabayad sa ilang fleeting. Base sa inisyal na report ng Department of Social Welfare and Services, nasa 177 na bahay ang natupok ng apoy, habang nasa 195 ang apektadong pamilya na pansamantalang tumutuloy sa isang gymnasium. Patuloy pa rin ang investigasyon ng BFP sa dahilan ng sunog na may danyos na 1.2 milyong piso. Mula sa PTV Cebu, Nina Oliverio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.